Ang larong basketball sa Pilipinas ay naging popular sa lahat ng sulok ng ating bansa. Hindi mabilang ang mga naiambag nito sa ating kasaysayan. Hindi matatawaran ang pagmamahal ng mga Pilipino sa larong ito. Katunayan ay halos sa bawat sulok at kanto sa bansa ay may makikitang basketball court. Dito na rin nahubog ang bawat kabataan natin mula sa pinakamaliit na liga hanggang sa mga professional leagues. Ang Pilipinas ay nakilala at nagkaroon ng pangalan sa Asian Leagues bilang isa sa mga respetadong team na talaga namang nakikipagsabayan sa larong ito. Ball moved by South Korea. Takes it down the middle. Gets up to Raguna. Gets yeah, one. Ngunit may isang team o bansa sa Asia na kontrapelo natin. Ang bansa na lagi nagpapahirap at naglalagay sa ating team sa alanganing sitwasyon. O minsan ay naging dahilan upang tayo ay mawala sa liga. On the buzzer! Oh! And Korea have stolen the gold medal here with a phenomenal fourth quarter comeback. The word you used there, Daniel, stolen. Walang iba kundi ang South Korea. Kung paano natin nalampasan ang malasumpa ng South Korea, ang kwento ng laro ng dahilan ng muling pagtitiwala, ang pagbangon muli ng Gilas Pilipinas. Tara, pag-usapan natin. Mahaba-haba na rin ang listahan ng bakbakang Pilipinas at South Korea sa nasabing liga. Marami-rami na ring pawis ang nailatag ng Gilas upang matalo ang nasabing bansa. Ngunit sa kasamaang palad ay lagi nauudlot at kinakapos ang team ng Pilipinas pagdating sa kanila. Halos lahat ng bansa sa Asia ay masasabi natin kahit papano ay may binatbat ang ating koponan. Ngunit sa haba ng mga konferensya sa Asian Leagues ay nanatiling salat pa rin ang bansa pagdating sa South Korea. Nagsimula ang sumpa noong late 70s nang talunin tayo ng isang dominadong Korea. Tinambakan tayo sa score na 95-78. Noong 1982 naman, na ginanap sa India, muli tayong pinaluhod ng Korea at sinilyado ang pwesto sa World Cup sa score na 132-99. Noong 1986 na halos naglumo ang lahat nang talunin tayo ng Korea by 1 point sa mismong bansa nila. 1998 naman ay nang ihulog tayo ng Korea sa semis nang iwanan tayo ng 20 kalamangan sa score na 103-83. 2002 nang muli natin sumukan ang ating bansa sa South Korea. Shot clock at 9. 3-point shot! Yes! Yes! Big basket! Ang laki niyan, Sip. Whenever you need a big one, go to Rosella! One quick decoy. Open shot! No! Munasa! Philippines has it! The Philippines has it! Tignan mo kung sino 25 seconds to go! Rosella is hammered! And look at Olsen Rosella. This guy is playing the game of his life. First by Rosella. Looks strong. Malakas. Ganyan din po ang kapit natin. He's only human after all. Bigyan mo kami ng isa. Olsen, isa lang. Give me one. Olsen missing both. Charity. 23 seconds to go. Korea could go for a 3 to win it. Let's see. Protect the 3-point shot. They're hiding Moon, you can tell. They will suddenly flash him outside. Moon tried to break loose. You can tell. They can't get to Moon. 10 seconds to go. 8, 7, 6. There's a drive. They lose control of the basketball. It's on the floor. It's an open 3 by Lee. He fires a 3. Will it go? It goes! It goes! At muli tayong talunin sa iisang puntos, 69-68 sa semifinals. Isa rin ito sa pinaka-heartbreak ng Pilipinas pagdating sa labanan ng dalawang bansa. Isa ito sa pinakamalapit na panalo pagdating sa South Korea. Ngunit tulad ng mga nakaraang laban, ang pinag-uusapan dito ay hindi ang lamang, kundi kung sino ang nakakuha ng panalo at sino ang nabigo. Muling kinapos ang Gilas sa pagkakataong ito. Muli na naman tayong nahimlay sa masamang bangungot na dala ng parehong team. Muli na naman tayong nabigo sa pagkakataong ito. Muli tayong nadapa sa harapan ng mortal nating katunggali pagdating sa basketball. At natikman ang pagkabigo sa kamay ng bansang patuloy nagiging tinik ng ating pambansang koponan. Taong 2013, muling nakapasok sa FIBA Asia ang ating pambansang koponan, ang Gilas Pilipinas. Binubuo ang team ng mga bagong lineup, ibang muka, ibang talents, ngunit di isang mithiin
ang makapasok sa World Cup at muling mailimbag sa libro ng basketball ang bansang matagal-tagal na ring uhaw na makatungtong sa pandaigdigang liga. Naging maganda ang performance ng Gilas sa buong torneo at muling naesilyado ang slot sa semifinals. Ngunit gaya ng dati, muli nating kaharapin ang bansang ilang taon na rin nating naging tinik sa ating mga pangarap. Muli nating sasagupain ang bansang South Korea. Mag-umargin po ang iyong likod, Batang Caloocan at buong pusong nagdadasal at sumusuporta sa Gilas Pilipinas. At ako naman po, si Ginito Henzon, Tubog Tarlac, buong pusong sumusuporta sa Gilas Pilipinas. Isang panalo para makabalik sa mapa ng basketball sa mundo, isang panalo para mabura ang ilang dekada ng bangungot. August 10, 2013. Ang laban na matagal nating inaabangan. Ang laban na matagal nating gustong simulan. Ngunit ang bangungot na matagal nating gustong matapos. Nagsimula ang laban sa pukpukan ng depensa. Nagpalitan ng bawat tira ang dalawang koponan. Walang gusto magpatalo at walang team ang nakaalagwa ng higit pa sa 7 puntos. Pinakita ng Korea at Gilas ang totoong hulugan ng basketball. Ang bawat palitan ng dalawang koponan ay naging kapanapanibik sa mga Pilipinong nanonood. Bawat puntos at blocks ay talaga namang nagiging hudyat upang maging mas agresibo ang bawat koponan. Ang galing ng pasahan at ball movement ng mga Koreano ay tinapatan naman ng sipag at puso ng mga Pilipino. Ngunit ang sumpa ng South Korea ay muli na naman nagparamdam nang ma-injured ang isa sa sinasandalan natin sa loob na si Marcos Dautit. Marami nang kinabahan at natakot kung paano sasagupain ng Gilas ang South Korea. Parang natakot ako, oo. Parang sabi ko, eto na naman tayo, baka mawala na naman ako. Pero hindi ako nawala ng pag-asa. Parang lagi ko lang iniisip, hindi, may ibubuga tong team na to. Nang wala ang ating naturalized player na naging haligi natin sa loob. Muli na naman bang malalagay sa alanganin ng nag-iisang susi upang muli tayo makatungtong sa World Championship? Ngunit sa kabila ng pangyayaring ito, ay lalong nag-apoy ang puso ng mga local players. Naging dahilan to upang mag-step up sila at lampasan ang expectation ng mga Pilipinong patuloy naniniwala sa kanila. Hindi naman binigo ng Gilas Pilipinas ang bawat Pilipinong humihiyaw sa SM MOA Arena. Hindi matatawarang third quarter ang pinakita ng bawat isang player ng Gilas. Kaliwang hamstring, kahit noong late second quarter, silip na natin yan. But he's still proving he can get it done. Yang, huling ka! 1 second remaining on the shot clock. What a way to Now he's making his way back onto the bench. Castro for 3. Kaya nakakulang natin na sinasabi natin. Now we get the 3-point shot. That's an 11-0 run para sa Gilas Pilipinas. The three-pointer had been Korea putting a lot of pressure on Japet Aguilar. Ito yung tira sa labas. Yes! Ito na po. Kicks it out. Japet for 3. In and out. Alabog is there for the stick. Smallest man on the floor with the offensive rebound. Soon soon. No Pingris takes it away from the Koreans. Oh, that is what you call Jimmy for 3. What a third quarter para sa Gilas Pilipinas. We started this quarter down by 3. Tatapusin natin up by 9. Electricity inside the MOA Arena reaching fever pitch after one hell of a third quarter. with 10 minutes away for a ticket to the FIBA World Cup. Ngunit ang kalbaryo ng Gilas ay muling nanumbalik sa fourth at final quarter. Jun bounces it cross court. Mingo na naman. He's still waxing hot. Final matchup na to. Castro loses that leather. Yang on the run. It's a 2-on-1. Yang all the way for 2. Okay, they get it over to Jun against John. Tulad ng Gilas, patuloy lumaban ang mga Koreano at unti-unti nilang binawasan ang ating kalamangan. Ang 9 na kalamangan ng Pilipinas ay nalusaw sa isang iglap.
at muli nilang kinuha ang kalamangan sa pinaghalong labas at loob na tirada ng mga Koreano. Muli na naman bang manunumbalik ang walang katapusang sumpa ng Korea? Unti-unti na naman bang bubunutin ng mga Koreano ang mga punlang pinaghirapan ng ating kupunan? Iilang minuto na lang ang natitira upang ilaban ang unti-unting lumalabong pag-asa na tiket upang muli nating matunghayan ang entablado sa pambansang kampyonato. Jimmy launches it. Sa huling 3 minuto ay pinakita ng Gilas kung gaano kalaki ang puso nila at kung gaano nila kahangad na mabigyan ng karangalan ang bansang nire-representa. Ranidel looking to muscle his way through. Ranidel free for the Pinakita ng Team Gilas ang tunay na definisyon ng salitang puso. Ang laki ng pusong Pinoy at determinasyon na manalo at magiba ang pader na naging sagabal sa mahabang panahon. Sumisigaw siya pabalik doon sa bench na we're not gonna lose, we're not gonna lose. Dinig na dinig ko yun habang pabalik kasi nandun ako sa 6 likod ng seconds to Gilas work bench. with. No? Jimmy Pinangunahan ni launches it. Jimmy Elephant ang team upang itawid sa pagdududa hanggang sa pagtitiwala sa sarili na kaya nilang manalo sa kabila ng mga pangyayaring ito. Punta Korea. Castro, big hit! Layin sila! Defensive rebound from the Philippines. And the curse of Korea is about to be broken here inside Gilas Pilipinas. Books a ticket to Spain next year. Sa wakas ay nakamit ng Pilipinas ang matagal nang hinihintay na panalo sa South Korea. Makikita sa buong MOA Arena ang naghalong saya at galak mula sa bawat manunood hanggang sa mga players. Hindi matatawaran ang naghalong ngiti, luha at hiyaw sa bawat isang manunood. Ang pangyayaring ito ay nagtapos at nagsimula. Nagtapos ng sumpa na matagal nang nakakabit sa rivalry ng dalawang kupunan at nagsimula sa bagong lakas at pag-asa sa ating kupunan na siyang maaring maging batayan ng tunay na hulugan ng salitang Gilas Pilipinas. Salamat sa panonood. Kung meron kang gustong sabihin, positibo man o negatibo, suggestions o idea na tulad nito, i-comment mo na yan at babasahin ko po lahat yan. At titiyakin kong maaari natin yang maging topic sa susunod na video. Kung ano man yan, tara, pag-usapan natin.